Patuloy na scattered rain showers, especially sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, iiral ngayong araw. Epekto pa rin ng dalawang weather systems natin, ang southwest monsoon at ang easterly. Northern Luzon, kabilang ng NCR at Calabarzon, wala ngayong magiging katamtaman pero asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa hapon o sa gabi. Bagong developing convergence na mataan sa silangan ng Mindanao. Magiging bagyo ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po ulit sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, June 17, 2024. Ang oras natin boss may maga ay alas 10:48 na ng maga. Stationary ang magiging lagay pa rin ng ating panahon ngayong araw. Dalawang weather systems pa rin ang umiira sa atin ang southwest monsoon na mas namamayagpag ngayon sa may bandang Visayas o southwest ng Visayas, Mineropa at Mindanao area. Nagdudulot ngayon ng mga kalat-kalat ng mga moderate and heavy rain showers. At sa silangan naman ng bansa ay umiiral pa rin, despite ng mga cluster ng mga kaulapan, ay umiiral pa rin ang easterlies kasabay ng medyo may umiiral na range of high pressure area sa may hilagang silangan ng Luzon na ating binanggit nga po, umiiral ngayon sa southeastern ng Japan. At dahil dito magiging randomized pa rin ang mga isolated rain showers natin sa halos buong bansa pa rin. Kagaya kahapon, magiging scattered pa rin at mga gloomy at overcast ang magiging lagay pa rin ng ating panahon. So madalas ang mga moderate o violent thunderstorms sa iba't ibang panig ng bansa. At sa kasalukuyan nga po, ayon sa ating lightning detection system, as of 10:45 AM, may 28 lightning strikes ngayon ang nadedetect ng ating lightning detection system. By the way, nag-update na ako ng aking firmware sa aking hardware. So medyo mas maganda na ang performance nito. Mula sa amin sa Caloocan, may 85 km ang pinaka-closest sa amin sa Caloocan ng mga pagtulog at pagkidlat. Kaya mas readiness na ang updating ng lightning coordination nito. At nakikita natin, kasalukuyan pong nagkakaroon ng mga pagkidlat dito sa may bandang Polillo Island sa karagatan ng Patnanogan Island and the rest ng kalupaan ng Polillo Island dito sa bahagi nito ng bandang Anibawan. Ingat po sa mga kababayan natin dahil asahan na bukod sa mga maulan ay mga matatalim na pagkidlat po ang umiiral. Sa may kanluran naman ng Zambales, bagamat sa may bandang West Philippine Sea ito, bandang kanluran ng San Narciso, iingat pa rin sa mga mangingisda natin dahil merong naitalang dalawang active lightning strikes ngayon dyan. Cloud to ground po ito. Kaya kung makikita natin sa ating lightning detection console natin dito sa Caloocan sa amin, ay makikitang napaka-aktibo po ang mga pagtulog at pagkidlat. At maaaring nadedetect to closest sa amin, na which is ang pinakamalapit nga po ayon dito ay 85 km ang pinakamalapit. Well, sa gusto malaman kung ilan ang naging pagkidlat kahapon, since kahapon po ito, o past 24 hours, kung titingnan natin dito ay ang pinaka-latest statistics natin for stroke count ay hinigit sa more than 270 lightning strokes o counts per hour ang na-detect o pinaka-maximum na detection mula sa amin sa Caloocan. Kung titingnan natin by counts per hour, mula sa lahat ng signal count ay lumagpas ng 8,000 lightning strokes. So pinaka-active, umabot ng mahigit 270 lightning strikes according dito. So mataas po ang mga pagkulog at pagkidlat ang nadedetect ng aking aparato since kahapon. So ingat po sa mga kababayan natin at since kahapon, in past 24 hours, nakapagtala kami ng cloud to ground lightning strikes na 897 total strokes po yan since kahapon. So kung titingnan nito from distance, by 1,500 and to 4,000, o between 3,000 to 3,500 kilometers radius po yan mula sa amin sa Caloocan, ay nakatotal kami ng 897 total lightning strike. Ibig sabihin, marami po yan.
at kahit silipin niyo sa Sentinel. Kaya lang sa Sentinel, hindi ma-determine kung yun ay cloud to cloud at cloud to ground. Mahirap ma-determine. Kaya kung sa amin ay mas madaling ma-determine ang lahat ng mga puro cloud to ground po ito na lightning strike na tumutal ng 897. Pero all in all, umabot ng more than 8,000 lightning strikes po ito. Kasama na dito ang cloud to ground at cloud to cloud na po ito. Magkakasama na yan. So in past 24 hours, total signal count, 8,000 po siya. Pero yung mga active na cloud to ground po na detection ay na-detect namin 897 total lightning strokes po yan. So, southeast pa rin ang most of strokes na na-detected. Ayan, 1,718 strokes. So, most active in southwest ratio by stroke bearing, yung mostly visible. So, ingat po sa mga kababayan natin dahil kitang-kita po ay napaka-agresibo po pa rin ang mga pagkidlat sa bansa since kahapon. So, mag-iingat po tayo dahil delikado po lalo na sa mga kababayan natin sa mga malalawakan ang space. Samantala sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze po tayo at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan. So asahan po na mataas na naman ang thermal inversion. Nasa kasalukuyan nasa unhealthy po ang aming air quality at 136 index. So magmas po sa mga sensitibong mga baga. At since current conditions, ay may few clouds po tayo pero nagiging mostly cloudy anytime. Dahil hazy tayo, expected na medyo makulimlim ang paligid pero may mga pagkakataon na nakaka-penetrate ang haring araw ngayong umaga. Sa lowest temperature na tala na aking weather station, kaninang 3:59 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kapon, medyo katamtaman ang aming air temperature na umabot ng 33.3 degrees Celsius lamang. Daily tala kahapon ito ng hapon at 1:31 PM. Ibig sabihin, bahagyaring mababa ang aming heat index despite na pasok pa rin sa dangerous level at 45.8 degrees Celsius ang heat index namin kahapon. At kung titingnan naman natin sa pH extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw sa may grabing init na 36.6 degrees Celsius na grabing temperatura pa rin sa kanila. At sa lowest temperature sa Baguio City ay nasa 18.6 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature na almost stationary lamang. Pagdating naman sa Inulan, grabe ang naramdaman na pag-ulan sa Malaybalay, Bukidnon na bumatak sa 101 mm ang total rainfall sa kanila. So madami-dami ito. Kung titingnan natin sa pinaka date status natin sa ating daily climate extremes, by maximum precipitation rate. Nanguna ang Malaybalay, Bukidnon sa Mindanao, pumangalawa ang Iba, Zambales at 87 mm total rainfall. Pangatlong Sangley Point sa may bandang Zambales pa rin, bandang Subic na nasa 62 mm ang total rainfall. Sa Naiya ay 44 mm ang total rainfall sa kanila at sa Rojas ay 31 mm. Dito sa Quezon City, tumotal sila ng 19 mm. Ibig sabihin lamang, nangunguna kami sa Caloocan na may total of 21 mm ang inulan sa amin kahapon po yan. So, mas maging mataas ang naging pag-ulan sa amin kahapon. Gabi na po ito naganap. Mga bandang gabi na po, umulan ng malakas sa amin sa Caloocan. Kaya nakapagtala kami ng 21 mm. So sa month of June, nakapag-total of 109.8 mm na po kami na total rainfall for the month of June. Pero sa loob ng 7 days, so far 2.1 mm pa lang. Bukas pa mag-update yan para sa sa susunod na 7 days ulit. So napakalit lamang ang naging total rainfall namin since past 7 days. At difference niya sa total average, at least malaki-laki pa ang kakailanganin, at least 303.4 mm para malagpasan niya yung difference average for the month of June. So hopefully mataas na dapat yan, pero mukhang below normal ang magiging total namin ngayong June dahil nasa 100 plus pa lamang ang total rainfall namin sa Caloocan. Mukhang mas mababa kaysa last year. Pero titingnan pa rin natin, baka kasakaling biglang lumakas ang mga pag-ulan bago magkatapusan ng June, baka malagpasan niya.
Sa ating outside humidity, 77% po ang aming relative humidity. So kung mataas ang temperatura, magiging humid o maalisangan po yan. Pero sa ngayon ay halos mag-humid pa lamang. Dahil nasa 32 degrees Celsius ang outside temperature. Huwag lang pumalo yan sa 32 degrees Celsius. Or else, pasok na yan sa humid. Actually, humid na yan, pero hindi pa masyado ramdam yan ng, dito sa amin sa Caloocan. Once na pumatak lamang ng 32 degrees Celsius yan. Malagkit-lagkit na naman ang alinsangan yan. At ngayong araw, umulan pala sa amin pero 0.3 mm pa lamang. So wala pa tayong magiging komento dyan mga folks. At sa outside barometric pressure, nasa 1,009 hectopascals. Katamtaman po ito at steady since last hour. So anytime magkakaroon ng mga localized thunderstorms, especially po sa hapon ha. So magdala po ng pananggalang, hindi lang sa tindi sikat ng araw, kundi sa biglaang pagbugso ng downpour ng rainfall. Sa high tide and low tide status, so far may 3 hours and 11 minutes sa low tide. Nasa mid-range pa lamang tayo ng high tide level o level ng karagatan. Kung titingnan natin kung gaano ito kataas, wala pa po itong 1 meter. Pinaka-highest ay 0.8 meters lamang kaninang 7 o'clock ng umaga. So, expected ito maglo-low tide mamayang mga bandang alas 2, mga 2:07 p.m. at 0.4 meters lamang. So, sa mga mangisda natin, medyo layo-layo po muna tayo sa may bandang West Philippine Sea dahil mababaw mamayang hapon ang level ng karagatan. Nabanggit na natin yung air quality, medyo unhealthy po. So, magmask po tayo ha. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:26 p.m. Ang pag-moonrise naman, mamayang hapon po ito mag-moonrise at 2:14 p.m. at kinabukasan na ng madaling araw naman ito lulubog at 2:03 p.m. Waxing gibbous na po ito at 78% illuminated. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes na po ito, magiging partly cloudy ang ating maghapon at asahan pa rin nga ang mga localized thunderstorms. 100% pa rin ang chance na pagulan ngayong araw. Maaring mangyari na naman yan sa amin mga bandang gabi o hapon. So tingnan natin, pero expected 100% chance. Bukas, ganun din, cloudy skies pa rin tayo at 100% pa rin ang chance ng pag-ulan daw according sa forecast. So ngayong araw hanggang Martes ay nasa 100 chance daw o 100% chance daw na uulanin tayo na may kasabay ng mga localized thunderstorms. So lalo na sa bandang Southern Luzon ha, at ilang bahagi ng hilagang kanluran ng Luzon, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Kaya mag-iingat po sa mga pagkidlat. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected maglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Makikita po natin yung infrared heavy rain potential. Ang kabuuan ito ng Southern Luzon, Visayas at northern part ng Mindanao ay mataas po ang saturated water vapor na mga kalat-kalat po ng mga moderate and heavy rain showers. So unahin muna natin ang bahagi ito mula sa Southern Luzon, especially dyan sa babandang Bicol region, mula Naga o Camarines Sur, all the way hanggang Sorsogon, makakaranas po kayo ng mas maulap na himaporin, kalat-kalat na pagkulan na may pagkilat at pagkulog. Kasama na ang bahagi ng Mimaropa mula Occidental Mindoro all the way hanggang buong Palawan. Heavy rain showers po ang nararamdaman ngayon ng mga taga San Vicente sa may Palawan, Rojas, Puerto Princesa, all the way hanggang Brooks Point. Ingat po sa biglaang pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So sa mga Navy natin, just in case na magpapalaot kayo, ingat po dahil malakas po ang buhos ng ulan na may aasahan din pagkulog at pagkidlat. And the rest ng Southern Luzon, mula sa Marinduque hanggang Romblon, kabilang na ang Burias Island at Masbate, asahan din ang makulimlim, maulap na himpapawarin at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagulog. Ingat po sa potensyal na pagbaha dahil halos maghapon po itong iiral at alam naman natin ang umiiral na southwest monsoon na mas umiiral dito sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Northern Mindanao. At yung easterlies naman na nagpapa-humid o alinsangan naman sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. Siyempre, hindi pa rin lusot ang bahagi ng Luzon na makakaranas ng maulap na yung papawarin. Pero unahin muna natin ang parte ng Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Mula rito sa may Eastern Visayas hanggang West portion ng Visayas, hindi na natin isa-isahin dahil generally ang buong Visayas area
very clusterized po ang mga kaulapan. Ibig sabihin na very clusterized, kalat-kalat po ang mga kaulapan dyan na may mga ilang moderate and heavy rain showers. Scattered din ang mga moderate na heavy rain showers po, so magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat po sa potensyal na pagbaha, lalo na sa Eastern Samar. Palakasan po ang naranasan nilang pag-ulan dyan na may mga moderate and heavy rain showers. Kung nawang pabulan, pababa na yan ang buong Dolores, Paranas, hanggang dyan na po sa Borongan City, Eastern Samar, Santa Risa, all the way hanggang Gian, Eastern Samar na po yan. Kamay na ang buong Tacloban, Jaro, Ormo, pababa na yan ng Liloan. So halos buong Leyte, makakaranas ng mga scattered cluster ng moderate and heavy rain showers, kabilang na ang bahagi ng Cebu, Bohol, at Negros region, lalo na sa may bandang Panay Island ha. Asahan din ng mga cluster na mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So ingat po sa mga flash floods at asahan natin nakataas po sa red warning ang bahagi na ng Southern Luzon at Visayas area. Sa Northern Mindanao naman, mula sa bahagi ng Dinagat Island sa Siargao Island and the rest ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, at all the way sa buong Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan, makakaranas kayo dyan ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and heavy rain showers, especially dyan sa bahagi ng Surigao del Norte. Ganon din sa bahagi ng Surigao del Sur, maaaring makakaranas kayo ng mga ilang maulap din na himpapuri ng mga scattered light to moderate showers. Ingat pa rin sa mga biglaang downpour ng pag-ulan ha, kabilang na ang bahagi ng Compostela Valley. Bagamat medyo katamtaman muna ang umiiral dyan, anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga isolated rain showers, pababa na yan ng bandang dito sa may bandang Davao de Oro area, kasama ang Gobyerno Generoso, Davao Region, at ilang bahagi ng Sorsogon mula Sarangani hanggang General Santos City. Yan po sa mga potensyal na pagbaha, and the rest ng bandang Coronadal area ng Sorsogon hanggang Cotabato, bagamat katamtaman ay partly cloudy ang medyo umiira sa inyo dyan, so expected pa rin ng mga isolated rain showers anytime dahil very dynamic po magiging weather systems ninyo dyan. Ganon din sa bahagi ng Bukidnon, din nakapagtala nga po, lalo na sa Malaybalay, ng mataas na rainfall total ng humigit sa 100 mm total rainfall. So asahan po natin na mangyayari uli yan ngayong araw hanggang dyan sa bahagi ng Maguindanao at dyan sa buong BARMM area. Papasok na po yan ng Zamboanga Peninsula, especially sa mga taga-Dabitan, Oroqueta City, sa Zamboanga del Norte ha. Pataas po ang volume ng buhos ng ulan ngayon dyan. Heavy rain showers po ang nakakaranas ngayon dyan. Ingat sa posibleng pagbaha and the rest ng buong Zamboanga del Norte. Sa Zamboanga del Sur, medyo isolated po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mararanasan ninyo dyan anytime at mga pagkulog at pagkilat all the way kabilang na ng isla natin ng Basilan at Pulo-Sulu. So generally very scattered po at very isolated ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. Pagdating naman sa Calabarzon area, pataas, ay magiging katamtaman, maulap, so overcast and gloomy po tayo dyan, papasok na ng Laguna, papasok ng Cavite, all the way hanggang Paranaque and the rest ng NCR o Metro Manila. Nagiging partly cloudy din tayo to mostly cloudy, at asahan din ang mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, lalo na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. All the way the rest ng Central Luzon, at especially sa kanluran bahagi ng Luzon, dyan sa Zambales, Pangasinan, at dyan sa bahagi ng kanluran ng North Luzon mula San Fernando, La Union, pataas ng Bigan sa may Surigao del Sur, Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte sa Lawag City at Pagudpod. Pero the rest ng bandang Apari hanggang Tuguegarao, despite nakatamtaman, mataas po ang temperatura ninyo dyan na aasahan. At mukhang mataas din ang temperatura sa may bandang Lawag City. So mas maaraw po ang umiiral ninyo dyan sa may bandang Pagudpog hanggang Bigan. Pero hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers pagsapit po ng hapon na may mga pagkulog at pagkidlat. So sa ngayon, maaraw po ang mararanasan ng mga taga-Northern Luzon. Yan, yung binilugan ko na yan. So sa ngayon ay mataas na temperatura muna ang mararamdaman ninyo dyan. Lalo na naman Tagalawag, lagpas 35 degrees Celsius po ang kasalukuyang temperatura ninyo dyan. Huwag po masyadong magbibilang sa tinding sikat ng araw at dahil hindi pa rin kayo ligtas sa aasahang isolated rain showers pagsapit ng hapon o gabi.
Ganon din sa taga Tuguegarao, mataas pa rin ang aasahan natin na temperatura dyan, nalalagpas pa rin ng 35 degrees Celsius. So huwag po masyadong magbabad sa tinding sikat ng araw all the way hanggang Apari na yan. Pero mula din sa may banda silangan ng Palanan, Isabela, pababa ng Kasiguran, Aurora sa buong Quezon Province, ay magiging partly cloudy to mostly cloudy at mga kalat-kalat ulan na may pagkilat at pagkulog din ang umiral, lalo na dito sa baybayin ng Kasiguran, Aurora. So magdala po na pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw mula lalo na sa mga taga Tuguegarao at Apari at ilang bahagi ng Ilocos Norte, ganon din sa mga aasahang mga kalat-kalat ulan na may pagkilat at pagkulog pagsapit po ng hapon o gabi. So yun po yung ating analysis para sa lagi ng panahon ngayon. Very isolated po ang mga kalat-kalat ulan. At mas maulanin ngayon ang Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao area. So take note yan mga folks. Silipin naman natin yung ating bagong analysis mula sa ating Cyclone Assessment Monitoring for the third week ng June 2024. Nabanggit na nga po natin dahil dito natin malalaman na may mga chances na may mabubuo pa rin tayong possible invest nitong huling 2 linggo. At kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin ay tumaas po sa 20% ang namataan dito na shallow low pressure area sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring manatili yan sa susunod na 24 oras. Kapag patuloy po yan at tumaas yung anomaly niya hanggang sa susunod na 24 oras, posibleng pumasok ito sa ating monitoring sa ating cyclone sector as invest shallow low pressure area. Sa ating global spectral model, so far ay nakikitaan din na medyo shallow circulation din sa may silangan ng Mindanao. Extended forecast ito hanggang June 22, 2024 po ito. So this weekdays po o hanggang sa susunod na weekend, pagkakaroon ng mga monitorings of shallow circulation. Tingnan natin kung magiging invest yan. So very scattered din yung mga shallow circulation dito. Kahit na may high pressure area sa may timog silangan ng Japan na pinipilit pa rin na patuloy na pumipigil sa pagbubuo ng mga low pressure areas, ay panatilihin para natin babantayin yan dahil nagkakaroon na naman ng panibagong convergence dito sa may silangan. Ayan, nasa mahigit 20 to 33 kilometers per hour ang namataan dito. Ipopost ko ito o i-update ko ito sa aking Facebook page, yung panibagong development ng shallow low pressure area sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. At makikita natin medyo northeastward yung northwestward ang ikinikilos nito. Bagamat naglalaro dahil yung ridge of high pressure area ay kumakayo dito sa hilaga nitong convergence development nito sa ibaba. So magdedepende po yan sa strength ng high pressure area sa taas kung mapipigilan na naman niya yung development nito. So hindi na tayo magtataka kung sakaling ma-dissolve na naman ito anytime dahil po mayroon tayong ridge of high pressure area sa bandang hilaga na maaring pumigil na naman dito sa ating binabantayan. Dahil dyan may 55 hours ulit tayo na at least estimated ahead of time para mabantayan ito. Hindi natin may alis ang posibilidad na maaring makalusot yan anytime. Kung hindi man, maaring lumapit yan as shallow trough dito sa may silangan ng Visayas o Mindanao na magdudulot na naman ng mga kalat-kalat ng mga moderate and heavy rain showers. So titingnan natin dahil yung divergence niya maaaring mas hihigit sa kanya anytime. Bagamat pantay siya ngayon, so medyo mataas pa ang kanyang probability of development invest. So obserbahan pa rin natin within 55-hour period. Dahil kung titingnan natin yung kanyang favorable wind shear, napaka-favorable niya at 18 to 22 kilometers per hour. Kung magbabasa natin ng vorticity, makikita natin nagmo-moderate po ang areas nito kung saan natin nakikita yung convergence area. Sa mga computer models naman, ay kung titingnan natin, ay hindi pa masyado significant nakikitaan dito. Pero yung southwest monsoon dito, within 24 hours o within 48 hours, mukhang nakikitaan na may bubuong low pressure area naman sa kanlurang bahagi ng Palawan area o pagitan ng Vietnam. According kay GFS po ito Pero yung ating binabantayan dito sa may silangan, sa labas ng PAR, hindi pa masyado significant ay pinapakita ng mga computer models ng GFS. However, kay ECMWF ay
hindi pa masyado significant ang ipinapakita at wala pang gaanong nakikitaan na shallow low pressure circulation. Pero may mga trough po ng intertropical convergence zone ang umiiral sa may bahagi na ito ng Eastern Mindanao area. So anytime moment, posibleng may makitaan tayo na development dyan. At dahil yung high pressure area kasi ay nanatiling nakatambay dito. Ayun, kitang-kita naman po. Extended yan hanggang June 22, 2024 po ang extended forecast. So within that day, within that days, malalaman po natin. So lumalabas this week po ay mag-o-observe tayo kung may magsasuccession na invest development dito sa may silangan ng Mindanao. Pinabgem naman, ganon din, stationary din, ang pinapakita, kapareho kay ECMWF. Pero yung southwest monsoon, ay makikita natin, napaka-enhance po ng southwest monsoon dito. So kapag nangyari po yan, asahan ang mga moderate and heavy rain showers sa may tibok kanluran ng Southern Luzon at Mimaropa area at kanlurang bahagi ng Visayas at Northern Mindanao area hanggang June 22, 2024 po yan. So, take note yan ha sa mga flood-prone areas, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. At hindi tayo nagkulang sa paalala sa mga kababayan natin na maapektuhan ng matinding southwest monsoon na ito. Sa ICON at GAM ay medyo aggressive itong sa ICON. Ayan, merong shallow low pressure area na lumapit dito sa may Eastern Visayas. So, marami pang posibleng mangyari according sa mga extended forecast nito, bagamat hindi pa nagkakatugma-tugma, magbabase muna tayo sa ating West Pacific Basin na may potential na shallow invest na maaaring mabuo. So, tingnan na lamang natin kung itataas siya ng ating tropical cyclone sector anytime. At base naman sa ating global spectrum model ng kanyang mean sea level pressure, ay sa ngayon ay nasa 1,008 hectopascals pa rin ang pinakamababa nito. So, anumang oras o anumang araw, ay posible pa rin may mabubuo na anumang invest. Mapakanluran man yan ng Palawan o mapasilangan man yan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan, minarkahan ko na. So, take note yan mga folks, yung mga possible development this weekdays. Hanggang weekend na po yan, ng June 22 po. So, take note yan mga folks. Kaya kung titingnan naman natin, mula sa data feed ni Pag-asa sa General Flood Advisory and Warnings, nakamoderate po ang bahagi ng kanluran ng Zambales, Mimaropa, at west portions ng Visayas, kasama ang buong Panay Island at Negros Region, mula Bacolod hanggang dito nga po sa may bandang Sipalay. So ingat po sa potential pa rin na babain just in case. At ang bahagi naman ng Mindanao mula Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon, Maguindanao, Agusan del Sur, at Davao Region. Nakataas daw po sa red flood warning ang potential na bahain dyan. Just in case, ingat po sa potential na pagbaha. Samantala, yung posible pa rin gale warning, wala namang nakataas at pagtaas ng alon, according dito sa ating significant wave height, ay wala namang nakataas na alon at gale force winds. So, mukhang wala naman tayo magiging komento sa mga bala, pumalaot sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa mga maliliit nating mga mangingisda. At kung titingnan natin ay wala namang magiging problema dahil wala pa naman sa 0.5 meters ang halos na taas ng level ng alon dito. So wala po tayong magiging komento, pwede po tayong pumalaot. Ingat na lamang sa mga pagkidlat, lalo na sa area na kung saan malakas po ang mga pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog. Samantala, kamusta naman natin yung lagay ni Angat Dam? Well, bad news pa rin. Patuloy pa rin ang pagdos-dos na naman ng level ni Angat Dam. Mula kahapon sa 177.56 ay ngayon ay nasa 177.39 meters na lamang. Patuloy pa rin siyang bumababa ng negative 0.17 meters ang nabawas na naman sa kanya. So nasa total of very critical deviation at negative 5.30 meters na lang po. So kung titingnan natin yung graph, ay malinaw na patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Di gaya ni Magat Dam naka-recover na at constant na po yung level ni Magat Dam. Pero pagdating kay Angat Dam ay makikita ang patuloy pa rin ang pagbaba nito. So, i-update ko yung graph nito at ito total natin para makita natin for the whole year kung gaano kalaki ang ibinaba ni Angat Dam. So, mula sa 177.39, ngayon ay nasa 177.39
177.56, 177.59 meters na lamang po ang level nito mga folks. So, hindi pa rin maganda yung level nitong si Angat Dam. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng kanyang water level deviation. At kapag ganyan po mangyayari, ay asahan pa rin ang magkakaroon ng cut off sa supply ng ating nawasa mga folks ha. At kung maaari mag-impok na lamang tayo ng tubig just in case anytime ay magkakaroon ng randomized ng pag-cut off sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa ulat lindol, kung titingnan natin ay since kaninang 12 AM, marami-rami na kagad ang mga naging paglindol at may naitala kagad na isang magnitude 4.1 naganap kaninang 3:13 AM. Dito na naman sa may Surigao del Sur, sa may southeast ng Marihatag, Surigao del Sur. Magnitude 4.1 po ito at ang lalim na epicentral depth at 28 kilometers ayon sa data feed ni PBOX. At kung natatandin nyo, may nagkaroon na naman tayo ng isa pang magnitude 5 plus na namataan dito sa may southwest ng Sarangani Island. Ayan o. Kahapon po ito, 7:49 PM po naganap. So lumalabas, apat na po. Apat na yung magnitude 5.0 natin, yung naitala for the month of June po. At dahil sa marami-rami nang naging pagyanig since kaninang 12 AM, ay titingnan po natin yung historical earthquakes natin for the month of June. Yan. Para sa malaman ninyo yung bilang, ay ganito lamang inyong gagawin. Dito lamang sa PIMO weather yan na kayang ma-filter at mabilang ng accurate yung mga bilang ng total earthquakes. At kung titingnan natin, ay mayroon tayong total of 677 total earthquakes for the month of June. 651 dito is magnitude 2.0 pataas. 22 na po ang ating magnitude 4.0 pataas. At 4 na ang ating magnitude 5.0 pataas. Sa mga gustong malaman, ano-ano ba yung mga paglindol na yon? Naganap ito noong June 11, 2:58 PM dito sa may southeast ng Rojas, Palawan, which is halos first time na nagkaroon ng pagyanig sa Palawan, magnitude 5.1 po ito. At kahapon ng kagabi, na 7:49 PM nagkaroon ng magnitude 5.1 sa southeast ng Sarangani Island, southwest ng Sarangani Island, ng Sarangani sa Davao Occidental. Dito naman sa southeast naman ng Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Naganap naman ito noong June 13 at magnitude 5.7 naman. Medyo mas malakas-lakas. At isa ay dito naman sa southeast pa rin ng Balot Island, parehong location. Pero lakas, may lakas itong magnitude 5.9 din. So halos pareho sila. At naganap naman ito June 15, 2024. Ang oras nito ay 9:08 PM po naganap. So, meron po tayong apat na magnitude 5.0 po na naitala ngayon for the month of June. Ingat pa rin sa mga kababayan natin lalo na sa silangan ng Visayas at dito sa may bandang Surigao del Sur at Davao Region. Dahil mas marami pa rin ang total earthquakes na naitala dyan. Kung bibilangin natin, approximately, nasa approximate of 306 total earthquakes na po ang mga pagyanig dyan sa bahagi ng Surigao. Hindi kagaya sa parte ng Luzon, bahagya-bahagya pa lamang ang dami nito. So mas marami pa rin sa bahagi ng Mindanao. So ingat po sa mga kababayan natin at mapapansin ninyo na mas niyayanig dito o magalaw po yung Philippine plate natin at sa mga karugtong na mga subduction peaks dito pagitan ng Indonesian Peninsula sa Northern Sulawesi at North Maluku, sakop pa rin ng Indonesian Peninsula. So, yun lamang po ang ating total earthquakes so far at 677 total earthquakes for the month of June 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, June 17, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, June 17, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang bukod sa aking Facebook page at dito rin sa aking website at www.primoweather.com para sa magsumalaman ng ibang detalye na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Halos stationary o katulad lang din kahapon ang magiging weather systems natin. Magiging mas maulan nga lang ang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao area. Then mas malakas po ang concentration doon ng Southwest Monsoon. So ingat po mga folks ha. At visit lamang din sa aking website para sa gusto malaman ang dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.